What's up mga paps? Hello sa inyo, welcome back to my channel, J Motovlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa disc brake conversion ko gamit ang Sonic Hub. So kumbaga ito na yung pinakang tutorial na ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. At meron pa tayong ibang videos dyan mga paps. Click nyo lang yung channel ko and then makikita nyo na yung mga video natin. Nandiyan yung mga tutorials ng kung ano-ano at mga tips, simple tips and ideas para sa inyo. So gaya ng sabi ko kanina mga paps, no, ang ituturo ko sa inyo or ang pinakang tutorial na nito ay yung kung paano mag-convert ng drum brake to disc brake gamit yung Sonic Hub. No, siguro ito yun yung pinakang tutorial na maituturo ko sa inyo. No? Hindi ko na siya naturo ng actual kasi madali lang naman paps, mga paps, no. So, ang pinakang tutorial lang sa tingin ko na mai-share ko sa inyo ay ito yung lalabas nyo sa may taas na video. Kung paano mag-assemble ng rim set. Isa yun sa mga dapat yung malaman para hindi na rin kayo mahirapan na dalhin yun sa mga gumagawa na bumubuo ng rim set at sila pa magbubuo. So kung kaya nyo naman, mas okay na kayo na lang ang gumawa. So yun sa tingin ko ang maituturo ko sa inyo na tutorial ng how to convert disc brake from drum brake to disc brake gamit ang Sonic Hub. At bibigyan ko na lang kayo ng ilang mga tips sa mga spacer at dun sa sprocket sa sprocket ng motor natin. Nga pala, huwag nyo nang pansinin yung dumi kasi maulan talaga ngayon. Nakakatamad maglinis ng motor. Kaya medyo may madumi yung motor ko. So nga pala mga paps, no, kung papanoorin nyo tong another video na to ay lalabas sa may taas. Sa last part nyan may sinabi ako tungkol dun sa spacer. No, so yung spacer nga pala yun mga paps, nagka-conflict ako doon, no. Hindi ko rin siya nakabit kasi kailangan ko palang mag-add ng dalawang washer dito. Kasi kapag hindi ka magdadagdag ng washer, itong sprocket mo, yung tornilyo ng sprocket mo, tatama dito sa swing arm. So hindi na siya iikot, conflict na yon. So ang ginawa ko, nag-add ako ng dalawang washer at naghanap ako ng mas manipis na spacer kaysa dun sa pinakita ko dun sa video na nga na yun na ayan yung lalabas dun sa may screen. Hindi ko siya nagamit. So gumamit ako ng mas manipis pa doon at ito siya. Ayan. So di ba mapapansin niyo mas manipis siya, no? Compare dun sa pinakita ko dun sa may video ko. At ayun, nakabit ko na siya. Okay na. Ayan, umiikot na. Yun talaga yung pinakang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, yung spacer. Kasi pag mali yung spacer ninyo or hindi akma dito, hindi siya sa sentro. Ayan. Mapapansin nyo yung sentro siya, no? Gitnang-gitna yung gulong ko. Naka-align yan. Kailangan ganyan yung kalalabasan niya. Kasi kung sobra kayo ng spacer dito at kulang kayo doon, yung gulong nyo medyo nakapaling sa bandang kaliwa. And then kung sobra naman kayo ng spacer dito at kulang doon, yung gulong nyo naman ay nakapaling sa kanan. So kailangan yan, equal lang yung inyong spacer na ikakabit at akma doon sa space nung paglalagyan ninyo. Huwag kayong sosobra. At yung gaya ng sabi ko dito sa may sprocket na to, kailangan nyo mag-add ng dalawang washer. Kasi nga, tatama yung sprocket bolt, yung bolt ng sprocket nyo doon sa may swing arm. So magkakaroon na kayo ng problema doon mga paps. So yun, hindi ko nasabi sa video yun kasi minadali ko na rin eh. Hindi ko na nasabi, pasensya na. Kaya ito sinasabi ko sa inyo ngayon. Kaya yun ang dapat nyong malaman. Kapag nagko-convert kayo from drum brake to disc brake gamit ang Sonic Hub. Ayan. Sa sprocket naman mga paps,
kung stock ang SYM ninyo or stock sprocket ng SYM ang gamit ninyo, wala kayong magiging problema kasi sukat na sukat yung stock ng ating sprocket doon sa Sonic Hub. So yung stock pa rin to mga paps, stock sprocket yan ng SYM 110 ng RB12. Ayan, stock yan, swak na swak doon sa Sonic Hub. Kung gusto nyo magpalit ng sprocket mga paps, ang swak na sprocket sa mga naka SYM 110 or 100 ay pang Honda Dream. Honda Dream na motor, yun ang swak na swak sa motor natin. Kung gusto nyo magpalit ng sprocket, engine sprocket at yung sprocket natin sa likuran, ayun, pang Honda Dream, yung swak na swak sa motor natin. So pagdating naman dito sa disc, sa rotor disc, ayun yung aking rotor disc, pang Sonic talaga, pang Sonic na rotor disc, no? Tsaka pag bibili kayo ng rotor disc mga paps, ang una nyong papansinin ay yung dito nya. Ayan, yung dito. Kasi pag nagkamali kayo ng bili, itong video na, itong picture na yan lalabas sa screen. Kung mapapansin nyo yung pagitan nung sa may dito nya, yung dito nya medyo mahaba kasi compare dito sa Sonic. Tingnan nyo, ayun o, diba? Ano lang siya, maiksi compare dun sa picture na to. Ayan, lalabas dyan, may kahabaan siya, so hindi naaakma yan dun sa inyong Sonic Hub. Kailangan ang hahanapin nyo yung ganito. Kung bibili kayo mga paps, ang sabihin nyo lang pang Honda XRM Trinity or pang Honda Sonic, yon swak na swak yon sa Sonic Hub. Pagdating naman sa Rayos, ito Rayos or spoke na tinatawag, ang sukat nito mga paps, ang standard sukat niya ay 155 to 157. So bahala na kayo kung gusto nyo ng 9 grams or 10 grams. So nasa inyo yan. Ang gamit ko kasi ay 9 grams, no? 9 grams by 155. So pwede rin 9 grams by 157 or 10 grams by 155 or 157. Nasa sa inyo na yun mga paps. Basta yung haba na ito mga paps ay 155 yung gamit ko. Ito yung gamit ko So pwede rin yung 157 yun, okay din yun. Mas mahaba lang siya ng konti rito sa ating gamit. Pero pasok pa rin siya mga paps. At ayun, masasalpak nyo na yun. Ganito kalalabasan niya. Ayan, diba? Ito na yung pinaka-finish product ng conversion natin. So bukod dyan sa mga nasabi ko sa inyo, ay wala na, okay na. Pwede nyo nang ikabit yun at magamit nyo na ang inyong disc brake conversion. Malakas siya mga paps, malakas kung sa malakas. Ayan, medyo nangangalawang lang yung aking rotor disc. Hindi ko alam kung bakit, o baka local tong nabili ko. Pero malakas naman yung preno ko. Mas okay sa akin yung may konting kalawang, no, kasi mas malakas yung kapit ng preno, lalo na pagbasa, no. So ano pa ba mga paps, yun lang siguro ang maisasabi ko sa inyo. Pagdating sa rim, ang rim natin ay by 70 naman talaga eh. So kung pantra-tricycle yung motor nyo, magpalit kayo ng by 18. Pag palit kayo ng by 18 na rim, obligado rin kayo magpalit ng Rayos na sabihin na natin na 160, ganun, 162 yung sukat, kasi mas lalaki yung rim ninyo eh, no. So ano pa ba, yun lang mga paps. At yun lang yung na-experience ko nung nag-convert ako ng Sonic Hub sa aking motor. Tatandaan nyo lang yung mga sinabi ko na yan at masasalpak nyo na yung inyong Sonic Hub sa inyong motor, no mga paps. So yun lang, sana nakatulong ako sa inyo at nakapagbigay ako ng tips sa mga dapat gawin, sa mga dapat kailanganin natin na gamit kapag nagko-convert tayo ng Sonic Hub or ng drum brake to disc brake gamit itong Sonic Hub, no. So yun lang mga paps. At kung nagustuhan nyo yung video at nakatulong ako sa inyo, nakapagbigay ako ng idea, i-like nyo and comment sa baba kung may tanong. Sa mga hindi pa nakasubscribe,
subscribe na kayo, ayan. And then, click nyo yung notification bell para, gaya ng sabi ko, updated kayo palagi sa mga videos na ina-upload ko. No? So, yun ang mga paps. At maraming salamat sa inyong suporta. At ride safe palagi. God bless. Bye-bye.